pag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Maliwanag po yun, ano? Hindi naman kailangan pilosopyahin o ipaliwanag ang salita ng Panginoon Kristo kasi maliwanag na bawal manalangin na ang intensyon mo ipapakita mo sa tao. Marami po ngayong ganyan pinapakita talaga nananalangin nilalagay pa sa telebisyon Kaya meron nagtatanong yung nanonood sa programang Ang Dating Daan, ba't kayo, hindi kayo nananalangin pag-umpisa ng programang Ang Dating Daan? Kasi hindi totoo na hindi kami nananalangin, kaya lang din na namin pinapakita. Bawal kasi ng Diyos yun Sabi ng Biblia, pag mananalangin ka, huwag kang gaya ng mapagpaimbabaw na iniibig manalangin ng patayo para makita ng mga tao. Meron naman pong pahintulot ang Diyos na manalangin ng patayo. Huwag ka lang paparis dun sa mga mapagpaimbabaw na kung manalangin patayo, para makita ng tao. Patayo ka mang nananalangin, hindi naman para makita ng tao, kundi nasa isang lugar kang masino, sa isang lugar na hindi naman kita ng mga tao, hindi naman daan na parang pag lahat ng dadaan ay makikita ka. Hindi naman bawal ang manalangin ng patayo. 11:25 ni Marcos, pakinggan nyo. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Ayun. Kailanman at kayo nakatayong nagsisidalangin, magpatawad kayo, sabi ng Panginoon. Kung meron kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin din kayo sa inyong mga kasalanan. So meron pong provision sa Biblia na manalangin ng patayo. Huwag lang kagaya nung mapagpaimbabaw na kaya sila sa sinagoga ay lumatayo para makita sila ng mga tao. No? Mamaya po makikita natin bakit ganun. Na ang mga Kristiyano nakakapanalangin din ng patayo pero hindi sila gaya ng mapagpaimbabaw na laging nakatayo pag mananalangin. Ulitin natin, kapatid na Daniel, ang 6:5 ng Mateo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga. Yung punto na yun, iniibig nilang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga. Kung manalangin pala sila, patayo. Ugali na nila yon, iniibig na nila, habitual na sila kung manalangin patayo. Bakit? Alam po ba nyo, mga kapatid, na kung Kristiyano ka, dapat hindi naman lagi kang nakatayo pag mananalangin. Kaya ka lang tatayo kung walang paraan para ka makaluhod. Pero kung makakaluhod ka, dapat lumuluhod po tayo sa pananalangin sa Diyos. Pero kung di ka makakaluhod, pwede kang manalangin ng patayo. Huwag ka lang gagaya dun sa mga nagpapakitang tao ng mga mapagpaimbabaw. Pero ang panalangin po sa Diyos, kung maaaring magagawang paluhod, luluhod tayo. Basahin natin ang 20 ng Gawa, versikulo 36. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Kita nyo, mga kababayan, ang mga unang Kristiyano pag nananalangin, naninikluhod. Ayan, yan, punto na yan. Tinatawagan ko po kayong lahat ng pansin. Katoliko, Iglesia ni Cristo, Baptist, Mormons, lahat ng iglesia. Yan hindi po itinuturo sa inyo ng mga iglesia na ang mga Kristiyano, kung manalangin sila, if the situation allows, nananalangin sila paluhod. Yung binasa po natin, kung ating titignan sa Griego,
sa Bibliang ginamit na salitang original na Grego. Yung salitang nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Si Pablo po at ang mga unang Kristiyano nanikluhod, nanalangin kasama silang lahat, yung kongregasyon nila nung nagkakatipon sila. Eh alam niyo po ba yung kahulugan ng salitang nanikluhod? He kneeled down. Yung po salitang he kneeled down, yung salitang kneel down, ang nakalagay po sa Grego, yung salitang iteimi. Iteimi. Ang kahulugan po ng kapatid na Daniel, A prolonged form of a primary word, theo, which is used only as an alternate in certain tenses to place in the widest application, literally and figuratively, properly in a passive or horizontal posture, and thus different from Greek 2476, which properly denotes an upright and active position. ayon, ang kahulugan pala po ng salitang titemi ay to place o ilagay mo ang iyong sarili in a passive horizontal posture. Ang kahulugan po pala ng pagluhod sa Biblia, yung titemi, in a passive or horizontal posture. Pagka po nanikluhod, ang ibig sabihin po nung nanikluhod, nagtiklop-tuhod. Sa talagang diretsyon Tagalog, tiklop-tuhod. Pagka po ang tao'y nakatiklop-tuhod, para matiklop mo ang tuhod mo, ang mangyayari po ganito. Yan po ang nakatiklop ang tuhod. Ang nasa horizontal posture ka at yung iyong mukha ay nakaharap sa lupa. Yan po. Kung nasa bahay kayo, magagawa nyo yan, mga kapatid. At kung kayo ay nasa mga pagkakatipon na malinis ang paligid, magagawa nyo yan eh. Kaya sa ating po mga coordinating centers, naguhubad tayo ng sapatos para manatiling malinis yung pinagkakatipunan, para pag mananalangin, makakapanikluhod tayo gaya ng mga unang Kristiyano, gaya rin ang pananalangin ni Kristo. Basahin natin ang 26:39 ng Mateo, kapatid na Daniel. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon ay huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ang Panginoon Kristo nung manalangin sa halamanan ng Getsemani, ay ang sabi sa Biblia sa Tagalog ay nagpatira pa. Yung salita roon na ginamit na nagpatira pa, kung babasahin natin sa English, mas madaling maiintindihan. Basahin natin, kapatid na Daniel. And he went a little farther and fell on his face and prayed. He went a little farther and fell on his face. Nagpatira pa. Yung salita na yun na fell on his face, ang ginagamit sa Grego, pito o peto. The first is a reduplicated and contracted form of the second, which occurs only as an alternate in certain tenses, probably akin to 4072, through the idea of alighting. Parang yung isang eroplanong naglalanding, ganun ang ginawa ni Kristo. Nagtiklop tuhod siya, ang kanyang mukha nasa lupa. No? Sa English, tama ang pagkakadescribe. He fell on his face and prayed. Yun din yung diwa nung sinasabi po na ginawa ng Apostol Pablo at ng mga unang Kristiyano na titemi. Yung passive horizontal posture gaya ng nag-a-alight na isang eroplanong naglalanding. Hindi nakaganon. Hindi nakaganon, kundi ang naglalanding pa ganon, ano? Ano ang
alighting. Ganon din yung titemi, horizontal. Ang Katoliko, vertical kung manalangin. Ang Iglesia ni Manalo, kung lumuhod, vertical din. Ganon din lahat ng halos ng lahat ng Iglesia eh. Pakita natin, oh. Tingnan ninyo, kung lumuhod ang mga Iglesia ni Manalo, pagka ikaw o ordinahan ni Manalo, paluluhurin ka niya sa harap mo. Ayun. Ang Katoliko, ganon din. Ang Protestante, ganon din. Sabadista, ganon din. Kung lumuhod sila, vertical. Sa Biblia po, ang pagluhod, horizontal, titemi ang ginagamit sa wikang Grego. Na ang ibig sabihin, isang aksyon ng pagpapakababa, isang aksyon ng pagsamba o paggalang sa Diyos. Yan din po ang nasa mga aklat ng Matandang Tipan. Basahin natin ang 95:6 ng awit. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ayon, tayo magsisamba, tayo magsiyukod. Yung po salita ro na magsiyukod, alam naman natin sa Tagalog yun ewan ko lang kung sa mga Bisaya at saka sa Ilocano. Pero sa Tagalog, yung salitang magsiyukod, you will bow down. Ang kahulugan nun, bow down. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. To kneel is the synonym of to bow down. Nasa Bibliang Ebreo po, kasi sa Matandang Tipan yan no? Sa Bibliang Ebreo, ang ginagamit na salita ay kaura. Ang salitang kaura, ang kahulugan po, to bend the knee. Itiklop ang tuhod. Ayun nga, mangyayari, yung titemi sa Grego. Kasi itiklop ang tuhod, to bend the knee, to sink, to prostrate, to bow down self. Yan ang kahulugan. Kaya, ang magalang na pananalangin sa Diyos, lalo na pagka kayo mag-isa sa gabi, o kaya kayong pamilya, mananalangin kayo, o kaya nasa bahay kayo, ang pananalangin, mas magandang gawin nyo yung pagpapakita ng matinding paggalang sa Diyos, yung to sink or to prostrate oneself, kaura. Sa Hebrew, kaura. Sa Greek, titemi. Ang ibig sabihin, yung pinakikita natin kanina, pakita natin ulit. Yan po ang posisyon ng kaura o ng titemi. Na maaari nating magawa sa mga bahay natin, sa kwarto mo kung saan ka ba naroon na walang nakakakita. Pero ito, hindi po tinuro ito ng pari Sasabihin mo sila, nag-aral ng 12 taon, nag-aral ng Latin, ba't hindi pinag-aralan ng Grego? Ang Biblia kasi nasulat sa Hebrew at saka sa Greek. Ang pare, nag-aral, Latin ang pinag-aralan kasi yung nung araw, yun ang paraan ng pagmimisa, Latin. Nung araw, nung bata ako, ngayon hindi na nga Latin ang mise. Yung Dominus Vobiscum, Secula Seculorum.